Yo, what's up, sneakerhead? Ito po si Shoe Checker. Welcome po sa aking channel. Ngayon mga ka-sneakerhead, isa na naman po papanoorin natin itong vlog ni Sir Carlo Jimenez ng Flip Phenomena po. Kasi maganda po yung topic na yun, yung isang batang reseller na fake. Sad to say po talaga nangyari po ito. Supportahan nyo itong channel ni Sir Carlo, marami kayong matututunan dito. Ito po, isa na naman po sabi ko sa inyo kung gaano kahalaga po talaga ang magpa-legit check. Gamitin nyo lahat ng resources nyo. Actually, kailangan 5 times nyo ipa-legit to kasi malaki, almost 76,000, almost 80K na po yung naloko to sa batang reseller po. Kahit ang tatay niya sinuportahan, sayang at naloko yung bata. Ito lang po sabi ko sa inyo mga ka-sneakerhead. Ang mga scammer po talaga, wala yan sinisino. Mapabata man yan o matanda. Basta nakita nila na potential kang lolokohin, loloko at lolokohin kanila. Kaya mga ka-sneakerhead, panoorin natin to. Yung vlog ni Mr. Carlo Jimenez, marami tayong matutunan dito. Watch po natin mga ka-sneakerhead. Saan mo siya nakuha? Nakakontak mo ba siya? Alam mo kung saan siya nakatira? As of now po, hindi ko po siya makontak. Pero before po, nakakontak ko naman siya. Kaya hindi mo na makontak? Hindi po. Nagustuhan ko lang yung box na ito kasi may RFID. Possible, legit box, fake yung pwede. Ay, usap mga kamamba, merong mag-try magbenta sa atin na Kita niyo mga ka-sneakerhead. Oh. Urig yung box, fake yung loob. Nangyari, meron na rin po ako na-encounter ng mga 5 pairs na yata yan na hindi ko naman pinansin na hanggang ngayon papalay na ano pa rin to. Ito nyo mga ka-sneakerhead, ganyan po kabihasa yung mga manluloko sa mga scammer po. Ginawa nyo, di ba? Legit box pero fake yung loob. Luis and Travis Scott and sakto naman yung dala niya. Check natin kung magkakabaratan ba. Let's go. Sir, ano pong name niyo po? Nice to meet you, sir. Thank you. Ilang taon na kayo, sir? Mukhang bata pa kayo, sir. 14 po. 14. Nagre-resell ka na talaga. Yes po. Si mga ka-sneakerhead, 14 years old lang po yung bata. Magre-resell na siya. Future businessman tong tao na to. Nagre-resell po talaga. Saan galing yung mga puhunan mo for this one? Yung iba po, pinoto po ng dati, iba po, ipon ko po. So nag-ipon ka para makapag-resell? It took me about 6-7 months to save up for it. Kita niyo mga ka-sneakerhead, 6 to 7 months. Nag-ipon siya para lang magkaroon siya ng puhunan para sa mag-resell. Ganun kalaki kasi ang gusto niya magbenta kagad siya ng mga high-end na signature shoes. Especially mga rare po. Pero kailan mo pa binabalak mag-resell? Since 2023 po. So parang 12 years old ka pa lang. Gusto mo na mag-resell? Ako po, gusto ko lang. Bakit? Anong meron sa reselling at gusto mo pasukin? Nakita ko po kasi si Sir Dave. I saw his videos po na nagbebenta ng mga pairs. Na-inspired din po ako doon. Si Boss Dane talaga yung look up mo pagdating sa Opo. reselling. Kayo pinasok din mo. po, sir. Sige, thank you. Thank you ha. Thank you. Itong dala mo, matagal na siya sa'yo or kakakuha mo lang din? Medyo matagal-tagal na po. Siguro mga 3 weeks na po. Saan ka ba nagbebenta? Sa mga stores din? Sa mga sneaker page po, ang mga group chats. Sige, check na lang natin. Ito ang kuha ng dala mo is Travis Scott Reverse Mocha. Yes Reverse po. Mocha. Size 8, RFID na, YDM stickers, off din. Sir, team Red flag agad dyan mga ka-sneakerhead. Kasi pag walang box, okay. Pag may box, ganyan kagad red flag. Pero pag walang box, pwede pa makalusot sa inyo. Kaya ingat kayo mga ka-sneakerhead. sad to say, fake tong reverse mo. Saan mo siya nakuha? Sa isang reseller po sa General Trias. Ano po kasi siya eh. I was just around the area to buy some pairs. Tapos po, may nakita akong parang bahay na may tarp sa labas na we buy and sell pairs. Tapos nung nag-ring ako sa doorbell, nakita ko may collection siya. Tapos na-interest ako dyan sa Travis kasi may naipon na din ako onte. Tapos sabi niya naman, authenticated. May pinakita naman siya. Yes, may pinakita po siyang StockX on receipt. Pero I'm not sure kasi ngayon ko lang po nalaman. Yan mga ka-sneakerhead. May gagawin din akong vlog dyan regarding sa StockX po mga ka-sneakerhead. Abangan po ninyo yan na mag-doubt kayo pagdating sa StockX po mga ka-sneakerhead. Meron din po akong gagawing vlog dyan para po aware po tayo mga ka-sneakerhead.
pwede ka pala gumawa ng mga fake na stock X receipt. Possible pala yun. Printed yung pinakita niyo sa'yo. Parang sa phone lang po. Ito, sakto. Meron tayong on-hand na reverse mo. Compare lang natin sa mga. First things first, yung box yung off, wala ka ng ID. YDM sticker, sabi ko nga sa inyo, pag UV light yan, dapat may mga kahit may mga lines yan on this one. Tapos, sa materials naman itself, color ng suede. Tapos, pindutin ko to. Hindi siya ganun. So, given na use siya, pero hindi dapat ganyan yung quality ng outsole mo. Check mo. Sobrang lambot. Placing ng swoosh, pagkakatayo ng swoosh. Check na lang ito guys. Formation ng swoosh. Ito, yung heel. So, itong heel na guys, may pagka-oval shape siya. Dito, straight line. Kulay ng midsole, medyo malayo. Compare natin yung laces in your pair. So, yung laces na Travis Scott is wax laces. Ito, not wax. Simple lang na siya. Ito din, wax laces siya pero hindi siya white. Parang may pagka-sale to or off-white. Kasi itong red naman, ito medyo malapit yung kulay. Wax laces din. Sa Jumpman logo, medyo nakuha nila yung Jumpman. Pero check nyo na lang tong font ng, ayun, pagka 8.5 niya. Tingnan mo hindi siya pantay. Or, parang pixelated yung pagka-print dito. Samantalang dito sa pair natin, everything sa font is consistent. Kung gaano siya ka-blank, kung gaano siya ka-print. Yung 8 is pulidong-pulido compared dun sa kanina. Outsole, check natin. Check nyo na nga ang kulay na outsole. Medyo parang pa-green na nga to eh. Parang pa-olive na eh. Tapos yung placing ng Jumpman, wala siya sa gitna. Air Jordan, hindi rin yun nakuha. Mas malaki to. Stitching niya sa loob, guys. Ayan, halos matatanggal-tanggal na to. Itong part na to, check nyo. Dito naman sa pair natin. Ito, may second stitching pa yan dito eh. Ayan. Yung medyo pink ba yan or orange? So guys, medyo colorblind tayo. Dito guys, wala. Malayo. Hindi mo siya kita. Ditong part na. Kasi itong second stitching na yan, it supports yung first stitching. Samantalang dito, wala. Malayo. If you don't mind me asking, Sir Timothy, magkano siya nakuha? Yan, Travis Scott po about 56,000. 56,000? Hindi ba sobrang taas for a use? Si 56,000 mga ka-sneakerhead. Kawawa naman yung bata. Ay nako. Pair? I thought it was a good price na po for a good pair. Kasi I thought, yung mga brand new pairs po, Almost brand new na mga ka-sneakerhead yung nabili ng bata for second hand. they're going for 75. Sa stores, like sabihin natin kami, binibenta namin siya for 70,000 to 80,000. Pero 56,000 for used pairs, a bit high na talaga. Kasi makakabili ka ng mga used pair na mas maganda yung condition, around 50. So meron din siya dito, Kobe for Philly, size. Mga ka-sneakerhead, tignan nyo ito. Kung gaano siya naloko dito sa bata na to. Kobe for Pili. Eto, magkano mo siya nakuha? 20K. Same lang yung pinagawa naman. Yes po, same lang. Nakakontak mo ba siya? Alam mo kung nasa siya nakatala? As of now po, hindi ko po siya makontak. Pero before po, nakakontak ko naman siya. Kaya hindi mo na makontak. Iyan, mga ka-sneakerhead, isa na po sa mga sign. Ayan po yung mga galawan ng mga scammer na hindi na siya makontak, di ba? Sad to say. Nalulungkot po talaga ako sa nangyari dito sa bata. Kaya nung napanood ko to sa vlog ni Sir Carlo, hindi ko mapigilan mainis. Pero tinatry mo. Tinatry ko po. Tinatawagan ko siya like 2 or 3 times a day po. Para, A day? Opo. Parang kino-confirm ko lang po na I'm asking for the receipt pero di po siya nasagot. Ito bro, guys, check nyo naman yung pump sa panel. Parang lumobo na siya. Kuha tayo ng sariling pair din natin. Bro, sad to say, ito rin yung nakuha mong isa. Worth 20K, so around 76,000. Ginastos mo for the pair. And used pair din siya. Mataas din siya bro, for a used pair. Brand new ko po siya nakuha. Ginamit mo. Ginamit ko lang. Size 9 ka. Size 9 po. Pag bumibili ka ba, size mo? Sa Kobe's po, size 9 po ako. Pero pag sa ibang pairs, 8.5 po. Eh, 8.5 din to eh. So, binili mo dapat siya for you. Opo, dapat po for me. Okay guys, check nyo na lang. Color na midsole. This one is medyo light, tsaka may ano siya, makintab siya. Dito, pale. Tapos, placing ng swoosh. Yung outline din sa swoosh is, ano, makintab din. Dito, pale lang din. Tapos dito sa laces guys, medyo hindi nila nakuha. Malayo yung laces guys. Ito, kitang-kita yung pagkakatahi. Yung outsole niya, pansinin nyo yung outsole niya guys. Nakalobo na. Pero dito, consistent lang. Ang medyo nakaumbok lang dito, syempre, yung sa may 4 foot. Ito kasi nagsusupport sa kanya para hindi ka pag-i-skid pag naglalaro. Yung carbon, medyo malayo din. Mas para sa akin, off din to. Pasensya na. Pero you got 2 pairs fake ko. Parang may alam na si Bossing na ano eh. Kasi Malayo. sabi niya, Kasi mga ka-sneakerhead,
2-0 siya, talagang peki po yung dalawang sapatos na dala niya. Hindi nyo na makontak eh. Malayo din po kasi ako nakatira sa ano po, galing ko po. Ayun naman kasi hindi niya na, tuloy na siyang na-scam, hindi niya na makontak. Yan ang nangyayari sa inyo pag na, ano kayo, na-scam, kailangan ninyo nangangako sa inyo ng money back guaranteed. Pataas man yan o mapabilo SRP, magpa-legit check po tayo mga ka-sneakerhead. Magpa-legit check po kayo sa akin o magtanong kayo sa mga kaibigan nyo. After that, para 100% kagaya ng ginagawa ni Sir Carlos sa Flip Phenomena, bumabagsak pa rin sila sa apps. Pero you have parang insight or parang may kutob ka na TikTok. A little bit lang po. Pero sabi naman ng isa kong friend na nag-resell din, sabi niya, yung Feliz daw, legit. Pero yung Yan na naman tayo mga ka-sneakerhead, di ba? Naniwala naman siya sa friend niya na hindi naman 100% sure. Di ba? Naniwala siya sa sinabi, hindi siya gumamit ng apps para sa second opinion. Ganyan ang mga kadalasan na nangyayari sa hindi gumagamit po talaga ng platform ng apps. Especially ng check. Travis, medyo na-off daw siya. Actually bro, yung Philip, medyo nagustuhan ko lang yung box na to kasi may RFID. Possible, Ayan mga sneakerhead, tingnan niyo po yan. legit box, fake yung paper. Kasi itong sa Kita niyo, legit box, fake yung loob. Travis, una pa lang alam ko na fake. Nangyari na yun, pero sa check po, nangyari na, lalabas pa rin po talaga yan na not pass. Hindi ko lang siyang RFID. Pagdating dito, Kaya mga kasi ingat po kayo, especially sa mga nagbebenta na meet up. Makita niyo, kaya maging lesson learned po sa inyo ito mga kasikerhead. sa box ng Pope before mo, meron siyang RFID. Pero pag check ko ng pair is, kita mo naman, shape of the pair, nakakalungkot naman. Parang dami nagdadala dito ng napepeke. 76,000 for a 14 years old so ba? Kita niyo mga kasikerhead, 76,000 para sa isang 14 years old lang. Napakalaki nun, naghihirap, hirap na hirap yung bata mag-ipon. Binigyan pa siya ng tatay niya pang suporta para doon sa gagawin niyang business. Kasi gusto niyang, ina-idolize niya si Sir Carlo at si Sir Dan. Masakit isipin mga ka-sneakerhead. Ang laki mo. Sabi pa ni Sir Timothy, nagbigay pa yung father, tama ba? Father mo? Para makapag-start ka ng reselling. Parang familiar nga sa akin si Sir Timothy, hindi to yung first time na nagdala ng pair. No? Opo. Before I brought a pair of Travis's, sabi niya, hindi din po. Fake din. Sabi ko namumukhaan ko si Sir Timothy. Nagdala na siya ng pair dito. Hindi lang namin na-vlog. Yung first pair mo ba, yun din ko na naman na. Hindi po. Iba po. Pero naibalik naman yung pera ko. Magkano mo siya nakuha? 68? Olive yun. No, yung high po yun. Travis High. Yes, yun po. Yung fragments. I got it for 68. It was used, no box. I said naman to myself, parang okay to. Kaya dinala ko po siya dito. Pero nalaman ko, Kita niyo mga ka-sneakerhead, she still keep on trying, pero she still na almost 2 to 3 times na siya naloloko. Very sad to say talaga na masyado ako naawa sa kanya. hindi. Siyempre nalungkot kasi sayang din po yung travel. Pero Ito guys, sa mga pre-start mag-resell, lalo na sa mga nanonood sa Ayan, pakinggan po ninyo ito mga ka-sneakerhead, yung magandang advice ni Sir Carlo dito. ating katulad Sir Timothy na Inspire Boss Day. Kahit may ipakita siyang mga certificates or whatsoever, kasi ito muntik na tayo malusutan Legit box, take your pair. Ngayon, ang advice ko lang sa inyo, sa harap pala ng seller, before you say a deal, or before you guys communicate ng price, i-check nyo na. Huwag nyo na papalagpasin na magbayad po na kayo, mag-abot kayo ng pera. Kasi malay nyo naman, syempre, bata pa lang si Sir So sa mag-start mag-reselling dyan, check nyo muna. Always check muna. Pwedeng post nyo muna, paghintayin nyo yung seller, tapos tawagan nyo yung mga kilala nyo nagre-resell din, get an opinion. Gamitin nyo lahat ng resources na pwede. Kasi mahirap, sobra. Kung may tutulong ko na lang guys, off the cam, tuturuan ko na lang si Sir Timothy na mag-check ng pairs. So kahit siya lang mag-isa, wala siyang kasama, meron siyang idea kung paano mag-check ng pairs. Bukod sa kung paano siya ginagawa personally at bukod doon, ituturo ko sa kanya mga apps na pwede niya gamitin para kahit sa mga next trust. Yan mga kasikira, di ba? Di ba? And end of the day, apps pa rin babagsak talaga. Sa apps pa rin kayo talaga siya babagsak kahit na naturuan na siya ni Sir Carlo. Kaya ang ginagawa nila Sir Carlo po at saka ng Filipino at ibang mga
legit shop sa Pilipinas, ang mga kilala, gumagamit po talaga ng apps. Especially check po. Sa actions niya, bago siya bumili, bago siya makaalis, bago niya maabot yung pera dun sa seller, may sagot na agad siya kung legit or fake yung sapatos. Hindi yung Ayan, mga ka-sneakerhead, yun ang lagi kong sinasabi po sa inyo. I-check nyo muna, especially kung meet up yan, bago nyo bayaran, please, i-check nyo muna. Kung sa online yan, binibenta yan, manghingi po kayo ng details ng sapatos at ipa-legit check po ninyo. Nandito lang po ako para tulungan ko kayo. Libre po ang serbisyo ko. Check apps po ang ginagamit ko. Isa po yan sa pinakasikat na apps at isa yan po sa mahal na may bayad po yan pag kayo gagamit. Pero ako in-offer ko po yan sa inyo ng free, mga ka-sneakerhead. after 3 weeks, tsaka niya malalaman fake yung sapatos. Worth 76,000 kasi yung Ma'am, may gusto ka namin i-advise or sabihin? Next time po, just be aware of your surroundings ng mga resellers. Make sure na trusted po sila. Nakausap ko na si Sir Timothy and after namin magkabigay ng advice, sabi niya before siya umalis, may bibigay daw siya sa akin. Sir, ano po ba yung bibigay niya sa akin? Dalawang comments ko. Tapos come ka na, bibigyan mo pa ako. Parang ano yun, boss? Binili mo ba yan? Old comments ko po yan ng bata po ako. Eh, ba't ibibigay mo sa akin? As a thank you lang po for teaching me din sa pag-check sa mga shoes. Originally, plan ko din po talaga bigay sa inyo yan before po. Sir Timothy, thank you. Thank you. Tatabi ko din to. Actually, ikaw yung unang nagbigay sa akin ng comics like this one. Thank you po. Ingat ka. Ang galing pang Muntinlupa si Sir Timothy. Ang haba ba ng biyahe niya? Ayan po mga kasigre, supportahan po natin ang YouTube channel, YouTube channel at Facebook channel po ni Sir Carlo po mga kasigre, pati yung mga TikTok at ang kanyang Instagram po. Maraming salamat po mga kasigre.